Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Nakuna ng video ang salpukan ng dalawang grupo ng security guard sa isang condominium sa Maynila. At walang patawad at sinasanto dahil pati lady guard di umano'y pinatulan. Nakasibilang kayo! Nakasibilang kayo! Babae ako! Babae ako! Babae kayo! Ano gusto niyo? Inanuntok na nila. Naging mainit ang sagupaan hanggang ang isang gwardiya pinalo raw at makikita sa video na duguan ang ulo. What went wrong, mga kuya? Ma'am, yung panahon po yung lobby kami, ma'am. Wala pa kami sa ulo. Hanggang ngayon po, hindi po kami nagreklamo nung illegal dismissal kami. Wala pa abiso sa amin. Di ba ang legal is bago kami i-pull out or bago tanggalin ang empleyado ay mayroon pong abiso na 15 days. Ano ang dahilan kung bakit ang mga tagabantay at tagaprotekta ng mga residente ang siyang nagkagirian? Fur baby, man's best friend, bantay, ganito ang turing ng karamihan sa kanilang mga alagang aso. Pero paano kaya kung si bantay mismo ang kailangang iligtas? Dahil may mga di umano'y nagbebenta ng aso para gawing ulam sa Bulacan, Bataan, maging sa Batangas, wow! Luzon wide! Ang isa sa mga suspect, aba, for sale ang mga ulam sa gilid ng kalsada. Kaswal na kaswal, bawal yan! Ang mga dog traders sa iba't ibang bahagi ng Luzon matitikman ang bagis ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, non-government organization ng Animal Kingdom Foundation at Resibo. Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiling at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Mahigit 77 na security guards halos 2 buwang hindi raw pinasweldo. Nang tumanggi silang iwan ang kanilang pwesto, binugbog daw sila. Grabe naman kayo diyan! Huli sa cellphone video na ito ang pagpoprotesta ng grupo ng security guard sa isang condominium sa Maynila. Sinibak umano sila sa pwesto nang walang pasabi at ngayoy pinapauwi. Hindi kami binigyan na 15 days. Nalaman na lang namin nandyan sa Supremo. Illegal dismissal yun. Ang kanilang sabay-sabay na sigaw, ibigay ang kanilang sahod! Nagtrabaho naman tayo dito ah! Hindi daw sa sahod yung latuan. Papayag ba tayo? Siyempre hindi. Pero habang nagpoprotesta, dumating ang isang grupo ng security guard na papalit sa kanila. Dito na nagsimula ang gulo. Hindi kayo nakalimutan kami. Hoy! 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 Ay! Nakasibilang kayo! Nakasibilang kayo! Babae ako! Babae ako! Babae kayo! Maririnig sa video ang sigawan ng dalawang grupo. Pilit pinapaalis ng bagong dating na grupo ang mga nagpoprotestang gwardiya hanggang ang sigawan nauwi na sa pisikalan. Ano gusto niyo? Inanuntok na nila. Ang isa sa mga gwardiya nakitang duguan ang ulo. Ito po yung nangyari sa ulo niya. Ayan. Kalaunan, napilitan na rin umalis ang mga nagpoprotestang mga gwardiya. Dumulog sa resibo ang mga nagrereklamong security guard kabilang sina Marisa at Palaig. Magandang hapon po. Kamusta ho kayo pagkatapos ng insidente? Trauma pa rin po sa ginawa po nila sa amin. Hindi po makatao yung pagpapalabas po sa amin. Yun po yung nangyari na hampasan ng baril at dinatuta po kami palabas. At kahit duguan na po hinahabol pa rin siya ng mga bato.
Doon sa labas ng gate po. Maganda sir. Aha. Kasi may mga baril sila, Opo. may mga batuta pa sila. Opo. Kaya nari sa akin na ito sa kabila. Reklamo ni na Marisa at Palaig sa halos 3 buwan nilang pagbabantay sa condominium. 1.5 buwan lang daw ang kanilang nakuhang sweldo mula sa security agency. Ano ba ang ugat Ano nito? po kasi September 14, last duty po namin. Full out na po kami. Ang nang ginawa po nila, pinangakuan po nila kami ng pinangakuan about sa sahod. Okay. Kaya simula nun po, inantay po namin yung sahod namin. Opo. Ngunit hindi po nila ibinigay. Sabi naman ni client na Aha. bayad na daw po sila. Nung mabalitaan nyo na wala ho pala kayong matatanggap na sweldo, ano hong ginawa ninyo? Doon po yung sasakyan na Manila's Best. Kumbaga yun na lang po yung naging assurance namin na babalikan nila yung sasakyan at nandun din po kami na umaasa na makukuha po namin yung sahod, dadala nila yung sahod po namin. Kaya naman ang grupo ni na Marisa naghintay ng halos 12 oras para abangan ang pagdating ng kanilang security agency. Pero ang agency no-show daw from morning till night. Hanggang nitong September 16, 2023, dumating na ang mga kapalit na CQ sa condominium mula sa isa pang security agency. Magkaiba yung agency ninyo, magkaiba kami. Basta kami lang dito, ang utos sa amin ay dapat irain dito. Yun lang ho. Ayun, kung hindi kayo makikinig, wala na po akong magagawa. Pag gusto niyo away, away talaga yan. Maniwala tayo sa akin. Pag hindi kayo alis, tingnan niyo, may mangyalis din ngayon. Dito na rin nagkaroon ng sigawan at pisikalan sa pagitan ng dalawang grupo ng security guards. Hindi ko alam! Kami yung walang sahod dito! Kami naagrabyado dito! Hindi kayo nakikinig kami. Bakit lang naman yung mas may dala kayo? May mga baril sila, may mga baril. Isang lalaki sa Bulacan ang binantayan ng Animal Kingdom Foundation o AKF dahil si Kuya sangkot daw sa iligal na bentahan ng aso para katayin at gawing ulam. Yun yung tinitignan natin. Yung mga ebidensya tayo against sa kanila para mapala natin ang case. For sale daw ang mga aso sa halagang 200 to 300 pesos kada piraso. Oh no! Si Bantay gagawing asusena! Agad nakipag-ugnayan ng AKF sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG Bulacan para matigil na ang iligal na kalakaran. Apat sila na nagbibinta. Oo. Na maramihan talaga. Hindi lang dalawa, hindi lang ilan. Pag bumili ka kasi ng dalawa doon, kakauntihan, dagdagan mo. Parang susulang ka pa. Isang entrapment operation ang ikinasa kasama ang resibo. We believe namin na violate sila ng law, particularly dun sa Animal Welfare Act natin. So, sa madaling salita, prohibited yung ginagawa nila na selling ng mismong aso o mismong meat. Masusi itong Pilano, isang asset ang nagpanggap na bibili ng aso sa Target. Mabilis na tumulak ang grupo patungo sa Pandi, Bulacan. Oras na para katayin ang iligal na gawain. Agosto ngayong taon, naging matalas ang pang-amoy ng mga operatiba sa mga iligal na bentahan ng aso para gawing ulam o asusena. Mayroon sa Bulacan, Bataan, maging sa Batangas. Wow, north to south ha? Ayon sa nakalap na impormasyon ng AKF sa Bulacan, isang lalaki ang nagbebenta ng aso para karnihin. Sa Bataan, isang lalaki rin ang minanmanan ng AKF sa parehong modus. At sa Batangas, aba! Ang mga aso, itinitinda bilang ulam! Agad nakipag-ugnayan ng Animal Kingdom Foundation sa Criminal Investigation and Detection Group, Bulacan, para mahuli ang dog trader sa bayan ng Pandi. Ganito ang gawin mo pare. Halimbawa kung yung mga aso ay nandyan sa likod ng bahay niya, binago yung sinasabi mong area. Ilabas mo lang siya, kukunin na namin, and then ituro na lang niya yung area. Kung hindi niya ituro, sabi mo sa mga tropa mo doon, mamay mag-guide sa amin na ituturo lang yung kung asan yung mga aso. Ano? Sige. Baba na kami, sir? Sa hudyat ng asset, positive! Kumagat ang suspect. Nahuli sa kanya ang 6 na aso na nakasilid sa mga sako.
Agad sinakip ng AKF ang mga aso. Kinilala ang suspect na si Felix Ramos, 47 years old. Sa tabi niya, natagpuan ang 6 na aso na halos hindi na makahinga dahil sa higpit ng pagkakatali ng mga sako. Agad ni-rescue ng AKF ang mga aso. Meron po tayong nasakip ng 6 na aso na mga aspin po ito at ito po ay mga patay. Depensa ni Felix, nadatnan lamang daw niya ang mga nakasakong aso sa labas ng kanyang bahay. Inang ko, hindi ko kasi nga po, kukuha siya ng aso. Ngayon, pagdating ko nga po doon, nakita ko na lang yung mga aso doon, sinabi ko sa tao, bakit nandyan yung aso? Sabi niya, kukunin lang namin yung motor. Ayon pa kay Felix, hindi niya alam kung sino ang nag-iwan ng aso sa tapat ng kanyang bahay. Pexman, kagating ka ba ni Bantay? Wala akong alam sa aso na yun, bakit ako parang dahil bahay ko yun. Hindi niyo po kilala yung Hindi ko kilala yung mga aso na yun. Dadalhin po natin sila sa ating rehabilitation center kung saan po nakalocate po ito sa Kapas, Tarlac. Doon po natin ibibigyan po ng proper care po at vet care po para sa kanila. Sa Balanga, Bataan, isang entrapment operation day nang isinagawa ng CIDG Bataan para mahuli ang isa pang sangkot umano sa bentahan ng aso. Tumulak ang CIDG Bataan at AKF sa Barangay Lamao sa hudyat ng asset. Agad iniligtas ng AKF at CIDG ang mga kaawa-awang aso na nasa loob ng isang kulungan. Ang isang aso may busal pang alambre sa bibig. Pitong aso ang nailigtas mula sa suspect na si Antonio Demanya. Ngayon, ikaw ay naka-violate ng violation of 10361 Animal Welfare Act, no? Meron po tayong batas na nagpoprotekta sa ating mga alagang hayop against sa mga sa cruelty or illegal na pagbebenta or kung ano man po yung mga labag dun sa sinasabi dun sa batas. Nananawagan po ako na huwag nyo nang balagin or itigil nyo na po. Samantala, sa Bawan, Batangas, si Bantay ginawang ulam daw. Isang stall ang sinalakay ng mga operatiba kasama ang AKF. Ang mga ibinebenta raw kasi sa stall, lutong aso. Iba't ibang putahe rin ang nadat na ng mga otoridad. Siyempre, ititinda na yan nila ng luto. Naka-styrofoam yan or naka-plastic-plastic. Usually, may kakatabing tindahan yan, doon na nila ibibenta. Naka-styrofoam po yan. Nakuha rin mula sa mga tindero ang 2 ulo ng aso. Naku po! Ang tapang na sikmura nyo! Attorney, sa pag-aaral ng Animal Kingdom Foundation, meron naman hong baboy, baka, isda, manok. Bakit ito aso? Kasi mas mura ito. Mas available or easily available. Kinasuhan ng paglabag sa Animal Welfare Act ang mga nahuling nagbebenta ng aso at karne ng aso. Samantala, dinala sa shelter sa Kapas, Tarlac ang mga nasagip na aso. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, bawal ang pagbebenta para nakita at pagkatay at pagkain ng aso. Dahil kung hindi, matitikman ninyo ang pangil ng batas. Nagprotesta ang nasa higit 70 gwardiya ng isang kondo sa Maynila matapos hindi umano ibigay ang kanilang 1.5 buwan na sahod. Pero naging marakas daw ang pagpapaalis sa kanila. Nakunang pa ho ng video yung mismong pagpapaalis sa mga nagrereklamo. Ito ho yun, yung mga tagpong ito. Ganito na ho ang mangyayari. Ang gusto niyo? Kasuhan natin yan. Anong epekto nito? Yung mismong pangyayari na ito sa inyo, sa buhay ninyo, sir? Mahirap, sir, kasi ang mga pamilya namin, Opo. wala sila ng pera. Opo.
Wala ang mga anak ko sa Mindanao. Wala sila ng makukuha. Wala nang padala, walang pera. Mula noong mangyari ang problema na yan hanggang ngayon, natanggap niyo na ho ba yung dapat sa inyo? Wala po, nagmamatigas po ang agency, sir. Itinuturo po kami ng itinuturo sa client. Duguan na po yung nangyari, pero ang ginagawa nila, nagtuturuan pa rin po silang dalawa. Ito po yung nangyari sa ulo niya. Ayan. Salot po na, nalimay lang. Okay na yan, ya? Konti lang naman. Kinuna namin ng panig ang condominium na pinasukan ni Marisa at ayon sa kanila, kumpleto sila ng ibinayad sa security agency ni Marisa na Manila's Best. Actually, UDH Manila Condominium Corporation. We were shocked. Wala sir, pagod na kami makiusap. Siyempre na-shock sila kasi hindi totoo. Hindi totoo na hindi nababayaran ang security agency. So, ang security agency nagbibill ng security services and administrative fees sa Urban Deco Homes Manila Condominium Corporation. Ito ay pinaprocess nila at nire-release, binabayaran diretso sa security agency sa Manila's Best. According sa billing mismo, pagkatanggap ng billing, merong 15 days ang Condominium Corporation para ito'y bayaran. Tinungo rin ng resibo ang opisina ng Manila's Best Security Agency. Pumayag na magpa-interview ang isa sa kanilang tauhan pero nakiusap siyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. May ongoing case na kami sa ngayon, ma'am, sa DECA at tsaka yung sa guards namin. So hindi na po ako magsasalita para kaya naman kung anong mangyari sa kaso. September 19, 2023, sinamahan ng resibo ang grupo ni Marisa at Palaig sa Barangay 106 para naman ireklamo ang ginawang pananakit daw sa kanila ng grupo ng pumalit na gwardiya. May darating ba ka? Actually, sinundo ko na, di ba? Tapos binigay din sa akin yung number. Nagre-ring lang, hindi sinasagot. Nabiguman sa unang pagkakataon, September 25. Sumipot sa barangay ang officer in charge ng inireklamong grupo ng gwardya na si Elpidio Bandoy. Labas na ako doon kasi ako, yung nga, sabi ko, security guard din ako. Nandun ako sa inyo, nakikiusap. Wait lang po, kasi pag officer ka, alam mo kung sino yung mga taong, sino yung mga taga-tao ng agency ang magpupunta sa mismong detachment. Yung mga yun po, hindi nyo po ba kasamahan yung mga yun? Wala akong kinalaman doon mga tao na yun. Giit ni Elpidio, wala raw siyang inutos, nasaktan ng grupo ni Marisa. Silang dalawa yung nagpangabot. Kung anong ginawa sa akin, babae kaming dalawa. Dalawa kami nagpangabot. Pero anong ginawa sa aming mga babae kami? Nakasibil na kayo! Nakasibil na kayo! Babae ako! Babae ako! Babae kayo! Ano lang po rin tinusok dito? Naawa ko sa inyo. Sino ba naman hindi maawa? Pareho tayo tayo Ito po, pinakamalala. Nasa gitna hinahabol pa ng bato. Nakasibilyan na lalaki. Kitang-kita pati mukha ng lalaki na bumabato. Dumulog na rin sa Department of Labor and Employment o DOLE si Marisa para sa sweldong hindi raw ibinigay sa kanila. Sabi ni ma'am, yung sa DOLE, bigyan daw ng 1 week. Kasi baka daw naman sakali makipag-areglo si agency. Yun po ang sabi niya, ma'am. Sabi ni ma'am sa 6 months daw po yan bago malabas yung niyan, yung pinaka-resulta. Sinamakan din sila ng resibo sa Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agency o PNP SOSIA. Ayon sa PNP SOSIA, posibleng hindi na ma-renew o ma-revoke ang license to operate ng security agency sa oras na mapatunayan na may pagkukulang sila. Based dito sa 11917, ma'am, Rule 68 ng Section 350, pwede ito maging grounds for suspension, cancellation at revocation ng kanilang license to operate. Sinasabi dito, ma'am, sa number 8 ng Section 350, if it violates any provision of Presidential Decree number 442, otherwise known as the Labor Code of the Philippines, yun, ma'am, pwede ito maging grounds for revocation ng kanilang license. Dapat rin daw may pondo ang agency para mapasahod ang lahat ng kanilang mga tauhan. Hindi po nila pwede ding sabihin na wala po silang pangsahod kasi yun nga po, sabi ko po, isa po sa requirement para po makapagtayo tayo ng isang security agency at o makapag-renew po tayo ng license to operate natin,
ay meron po tayong bank deposit na 1 million. So kung may mangyari man pong emergency purposes sa mga gwardiya natin, katulad po niyang mga hindi pagpapasahod, pwede po tayong kumuha po dito sa bank deposit na 1 million. Anong gusto niyo mangyari dito sa laban niyo na ito? Gusto po namin sampahan ng kaso, sir, sa ginawa po nila sa amin, lalo na po duguan na po yung mga kasama namin. October 2, 2023, hindi na muling nakadalo si Bandoy sa ikatlong harapan. Dito na rin nagbigay ang barangay ng Certificate to File Action. Sinamakan ng resibo sa Manila Police District o MPD Station 2 ang grupo ni Marisa para tuluyang magsampa ng reklamo. Video. Meron. Yung binagay niya video, pwede ko po makita. Opo, naka-live po kasi yun, sir. Kumakain pa kami. Kumakain pa po kami noon. Naka-live siya. Opo, naka-live po yan. Matapos mapanood ang video, isa-isa na rin silang kinuna ng pakayag ng pulis. Posibleng maharap daw sa kasong physical injury at grave coercion ng mga nanakit sa mga gwardya. Sa ngayon, aaralin muna nating maigi yung mga papeles nila at yung mga statement din nila. Ang initially dito, pwede nating dito ng bukod dun sa physical injury. Pwede rin na titignan din natin yung angulo na pwede natin din sampahan ng mga grave coercion kasi nagkaroon nga daw ng pananakot sa kanila, pinrobok sila doon, hinamon sila doon, pilit silang pinapaalis doon ng mga nagte-take over. Sisiguraduhin natin na iimbestigahan nating maigi ito at talagang siguraduhin natin na lahat ng mga involved sa nangyaring insidente na yon na mayroong mga aksyon ng pananakit ay talagang mapagbayad natin sa batas. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sulat. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.